hindi sinugo ng Ama para humatol, kundi iligtas sila sa mga kanilang kasalanan. Ang mga hindi naniniwala o ayaw tumanggap sa mga sinalita ng Panginoong Hesus ay mangyaring sisiyatin ito ng Panginoong Hesus yaon sa kanya sa huling araw. Yung application ko po about sa mga talatang ito, nais kong ingatan at pahalagahan ang salita ng Diyos dahil ito ang magbibigay ng kaligtasan sa aking buhay. Ako ay tatanggap at magtitiwala sa sinalita ng Panginoong Hesus sa akin upang ako'y hindi mahatulan sa huling araw. Ayun lamang po. Okay. Anong text mo? Yung Jesus came to the world not to judge but to save us. Anong chapter yan? John chapter 12 verse 47 and 48. Okay, very good. Aris, text ko naman. Sa akin po sa John 4 verse 49 to 50. 49 and 50. Sabi niya dito, sumagot ng opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi, magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Observation. Pinapakita dito na hindi hadlang sa Panginoong Jesus ang malayong distansya upang magpagaling. Nagpapakita na siya ay hindi saklaw ng oras o malayong distansya sapagkat siya ay mas dakila sa mga ito. Naniniwala, ito pa, observation, naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus kahit hindi niya alam kung mangyayari ito o hindi. Yun po. Okay. Application, hindi ko alam kung mangyayari o hindi ang mga bagay na nilalapit ko sa Panginoon. Pero kung sinabi ng Panginoon Jesus, dapat kong paniwalaan at sumampalataya na mangyayari ang mga sinabi. Yun po. Okay, thank you. Ibalik. Sa akin po, yung sa Romans chapter 4, verse 1:4. 22 hanggang 25. Chapter 4. Ang title ko dito is Justified by Faith Through Christ Jesus. So, ang sabi dito sa verse 22 hanggang 25. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, ito kasi kay Abraham to eh. Sa kanyang pananampalataya, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang observation ko rito ay tinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Itinuring din tayong matuwid ng Diyos sapagkat pinawalang sala na tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Diyos na si Jesucristo. Dahil sa pananampalatayang meron tayo kay Jesus, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. And then ang application ko rito, dahil sa aking pananampalataya, itinuring ako ng Diyos na matuwid. Ako din ay pinawalang sala niya dahil sa pananampalataya ko kay Jesus na ating Panginoon. Sa pagkamatay ng Panginoong Jesus para sa bayaran ang aking kasalanan, marapat lang na bigyang halaga ko ito dahil hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buhay para sa akin bilang pagbibigay karangalan sa ginawa ni Jesus sa aking buhay. Gusto ko din naman na ipahayag sa iba ang aking pananampalataya ni Jesus ay namatay at muling nabuhay para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang po. Okay. Thank you sa inyong mga devotion.
At ngayon tayo bumalik sa continuation ng ating pag-aaral sa Lesson 6 ng School of Leaders 2, ang pagpupuri ng isang leader. So, review muna tayo. Kagabi, ano ang ating napag-usapan na pag-aralan? Delmar, anong natatandaan mo sa pinag-aralan natin kagabi? Yung pagpupuri ng isang leader na makikita yung text sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10 and Romans chapter 1 verse 21 to 23. At yung tawag na. Pakibasa Yung uli una, yung yung ating talata sa unang Korinto. Pakibasa muli yung ating text sa ating pinag-aaralan. Unang Korinto, Kabanata 15, talata 9 hanggang 10. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat tinusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So kagabi pinag-usapan natin yung unang dahilan ng pagpupuri ng isang leader, ang biyaya ng kaligtasan. Okay? So bakit ayon sa pag-aaral natin, bakit ito ang unang pagpupuri ng isang leader? Brother Dick? Bakit ito yung pinakaunang Dahilan ng pagpupuri ng isang leader. Biyaya ng kaligtasan. dahil ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Jesucristo. Okay? So maliwanag, bilang isang leader, ang unang ating pagpupuri sa Diyos ay ang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang dakilang biyaya ng Diyos. Ngayon ay pag-usapan natin yung pangalawang biyaya ng pagpupuri ng isang leader, ang biyaya ng paglilingkod. Brother Dick, ikaw muna magbasa. Pangalawa, ang biyaya ng paglilingkod. Pagkatapos maligtas si Pablo, lumawig pa ang biyaya ng Diyos dahil siya ay itinalaga sa buhay ng paglilingkod. Nanatiling mapagpasalamat si Pablo, hindi lang dahil sa kanyang kaligtasan, kundi dahil din sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ni Jesucristo. Talagang ramdam niyang hindi siya karapat-dapat sa pribilehiyong maging isang apostol na makikita sa verse 9. Sabi, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Hindi makapaniwala si Pablo na sa kabila ng kanyang nakalipas, itataas siya ng Diyos hanggang tawagin siya bilang isang apostol. Ano ba ang isang apostol? Ang salitang apostol sa Bagong Tipan ay tumutukoy na isang isinugo o maaring opisyal na mensahero na ginamit ni Pablo ang titulong ito. Alam ng mga tagasunod ni Kristo na tinatawag niya ang kanyang sarili bilang isang opisyal na mensahero ni Jesucristo at ng kanyang magandang balita. Itinaas siya ng kabutihang loob sa antas ni Pedro, Santiago, Juan at iba pa sa 12 apostol. Narito ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa biyaya. Nagdadala ito ng pag-angat sa buhay. Dahil sa kanyang biyaya, ipinagkatiwala ng Diyos ang pangangaral ng magandang balita sa isang taong gaya ni Pablo na dating pangunahing kaaway ng mabuting balita.
Ngunit huwag kang tumigil doon. Sa verse 10, dahil nakita ni Pablo na ito'y isang malaking pribilehyo, naudyok siyang gawin ang pinakamainam sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Ayaw niyang masayang ang biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya ito'y nagsilbing bukal sa pagsisikap upang magtrabaho ng masigasig sa abot ng kanyang makakaya sa paglilingkod sa Panginoon. Napakagandang halimbawa para sa atin. May mga pagkakataong hindi alam ng mga tao kung paano tutugon ng tama sa biyaya ng Diyos. Sa halip na katapatan, may mga tagasunod si Kristo na nag-aakalang ang biyaya ng Diyos ay pwedeng abusuhin at manipulahin. Narito ang isang halimbawa sa Roma, Kabanata 6, Talata 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sa verse na ito, lumalabas na may mga tagasunod ni Kristo na nagsasabi, alam ninyo sapagkat sagana sa biyaya ang Diyos, kailangan nating magpatuloy sa kasalanan upang matulungan natin ang Diyos na ipakita ang kanyang kagandahang loob. Katawa-tawa talaga. Ngunit may ibang mga tagasunod ni Kristo na may ugaling umabuso sa biyaya ng Diyos. Tama ang teolohiya ni Pablo. Dahil sa lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kanya, alam niyang ang magagawa lang niya ay gawin ang kanyang sukdulang magagawa para sa kanya. Gaya ni Pablo, hindi natin dapat sayangin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Okay. Okay ba yung tanong? Anong tanong natin? Discussion? Okay. Tanong, ano ang epekto sa iyo ng biyaya ng Diyos? Gusto mo bang mamuhay na naglilingkod sa ministeryo dahil sa kanyang biyaya? Okay. Let us discuss this question one by one. Kaya mo na, Brother Dick. Ano sagot mo dyan? Ano ang epekto? Siyempre, oo, Pastor. Ano epekto? Sapagkat ang epekto sa akin, siyempre, nung ako'y makasalanan, dinemonstrate ng ating Panginoon yung pag-ibig niya sa akin. Hindi niya dinemonstrate yung pag-ibig ng Panginoon nung ako'y nakatanggap na. Yun eh. Doon pa lang, yung pagiging makasalanan ko, doon ko nakita na mahal ako ng Diyos at ayaw ng Diyos na magpatuloy ako sa makasalanang aking tinatahak noon. Kaya naman, nung natanggap ko na ang aking Panginoon, siyempre, iba na tayo ngayon eh. Namumuhay na tayo na katulad ni Kristo. Nung namatay siya, yung old self natin ay namatay kasama niya. At nung muling nabuhay siya, ay nabuhay tayo na kasama niya at sa panibagong katauhan ng ating Panginoong Yesus. Okay, good. Si Aris. Ano ang epekto sa iyo ng biyaya ng Sa akin, Diyos? yung una yung nabago yung buhay. Hmm? Una yung nabago yung buhay, yung epekto niya. Yung, siyempre, yung nagiging masigasig. Parang yung pag-serve mo sa Diyos, yung pagpuri mo sa Kanya, parang hindi siya sa pilitan, parang hindi lang dahil sa dapat natin gawin o kasi mahal mo na yun eh. Parang dahil sa biyaya niya, kaya nagagawa mo rin yung mga bagay na yun. Okay. So, yun yung nagiging epekto sa akin. Good. Bibigay ng kalakas. Si Delmar. Yung biyaya, yung naging epekto po ng biyaya ng Diyos sa buhay ko ay napakalaki na naging impact na nakilala ko ang Panginoong Diyos sapagkat nung nasa buhay ako nasa kadiliman ay nagagawa ko lahat yung mga gusto ko na pansarili ko lang na hindi pala kalugod-lugod sa harap ng Diyos na gumagawa ng tama pero hindi naman ito Mali pala. hindi pala ito yung dahilan para ako ay
maligtas. Pero ang naging epekto talaga nito na nakilala ko ang Diyos ay sobrang ano po sa buhay ko kasi andun po na yung hindi ko na talaga na ano yung unti-unti ko po siyang nakikilala ayon sa kanyang biyaya at yung buhay na nakaraan ay ibang-iba na po sa ngayon kasi may Kristo na sa buhay ko. Pagkos may mga kahinaan pa rin po sa sarili ko na ano ay ayon dahil sa kanyang biyaya ay nagagawa ko pa rin ito na ano na maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Okay, thank you. Tama naman lahat ng sinabi nyo. Pero gusto kong tingnan kung ano yung halimbawang ipinakita sa atin ni Pablo. So, una, yung epekto ng biyaya na yan ay yung kaligtasan, kasama na yung pagbabago ng buhay natin. Ngayon, yung pangalawa, ang epekto nito ay yung pag-angat sa buhay. Anong klaseng pag-angat? Sa verse 9, ang sabi ron, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Sino ba si Pablo dati? Dati mataas ang tingin niya sa sarili niya. Subalit nung makita niya yung biyayaan ng Diyos, nakita niya siya pala yung pinaka makasalanan sa lahat dahil sa kanyang ginawa sa Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pagiging makasalanan, ay iniligtas siya at mula sa kaligtasan, ginawa siyang apostol ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, tayo lahat, kapero ni Pablo, tayo'y nagmula sa makasalanang kalagayan. Noong una, hindi natin nakikita yan. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y nakaunawa, nagkaroon ng pananampalataya, naligtas. At matapos yung kaligtasan na yan, ngayon binigyan naman tayo ng pag-angat ng Diyos sa panamparaan. Una, ngayon, tinatawag tayong anak ng Diyos. Dati hindi. Ngayon, tayo ay tinatawag na disipulo ng Panginoon. Iba sa atin ay leader ng iglesia. Kaya kung titingnan natin yung buhay natin noon at ngayon, merong malaking pagkakaiba. Ano yon? Itinaas ng Diyos ang antas ng ating buhay bilang isang nilalang ng Diyos. Mula sa nilalang na makasalanan, ngayon tayo'y nilalang na naging anak ng Diyos at naglilingkod sa Diyos o tinawag na lingkod ng Diyos. Another thing na kailangan nating tingnan, sabi rito, gusto bang mamuhay na naglilingkod sa misteryo dahil sa biyaya ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, ang sagot niya rito sa tanong na ito ay makikita natin sa talatang 10, verse 10. Ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ano ibig sabihin nito? Nare-realize ni Pablo kung gaano kahalaga yung biyaya na yon. Paano ba dumating sa buhay niya yung biyaya ng Diyos? Ano ba naging halaga nito? Ang halaga nito ay ang buhay at ang dugo ni Kristo. Ganon niya nakikita ang halaga ng biyaya na ito. Kaya sa kanyang sarili, ayaw niya itong mawalan ng kabuluhan. Sabi niya, sa halip, ako'y maglilingkod ng higit sa lahat. Ganon din yung nais ng Diyos sa atin. Kailangan nating maunawaan yung kahalagahan. Ano ba halaga ng biyaya na ito na tinanggap natin? Pawawalan bala natin ng kabuluhan, ng walang saysay, o ating kikilalanin, o ating titiyakin na yung biyaya ng kaligtasan, biyaya ng paglilingkod, ay hindi natin sasayangin. Kundi bagkus, dapat nating gagampanan ang paglilingkod sa ministeryo na tinawag
kung saan tayo tinawag ng Panginoong Hesukristo. So, yun ang naging sagot ni Pablo dito sa mga tanong na ito. Kailangan din natin siguraduhin na hindi masasayang yung biyaya lang ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan nakakalungkot, di ba, kagabi, nagtitestimony kayo, yung mga taong nagdala sa inyo sa church. Ngayon, wala na sila sa church. Nakakalungkot yun. So, pwede nating sabihin na nawalan ba ng kabuluhan yung biyaya ng Diyos sa buhay nila? Hindi pa tayo dapat mag-judge kasi hindi natin alam kung ano ang kahantungan ng kanilang buhay. No? Kung pansamantala silang nawala sa iglesia, hindi naman ibig sabihin final na yon. No? Kaya sa atin, magandang mamulat tayo bilang isang leader ng church. Kailangan nating tiyakin na hindi mapupunta sa walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Okay. Any question bago tayo tumalon? Maliwanag? Maliwanag po. Aris, may tanong? Dalma, Paglilingkod. may tanong? Ano po, Pastor? Okay. So, pagpatuloy tayo, tingnan natin yung ikatlong pagpupuri ng isang leader, ang biyaya ng kasapatan. Delmar? Di ba nagbasa kanina? Pangatlo, si Brother Dick po. Okay, Delmar. Pangatlo, biyaya ng kasapatan. Kasapatan. Pinapakita ng huling bahagi ng verse 10 ang isang Ano yan? importanteng aspeto ng biyaya. Sagutin mo muna. Baka magalit yan. Daanin ka sa TikTok niyan. Sige. Biyaya ng kasapatan. Panghuli. Pinapakita ng huling bahagi ng verse 10 ang importanteng aspeto ng biyaya na pinapahalagahan ng lahat ng tagasunod Kristo na naglilingkod sa Panginoon. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Nang pinaglingkuran ni Pablo ang Panginoon ayon sa kanyang pinakamabuti, naunawaan niyang hindi siya ang gumagawa ng lahat ng nag-iisa. Ang biyaya ng Diyos ay kitang-kita, sumasapat sa Kanya. Ito ay napakalaking kalakasan. Madalas, isa sa pinakamalaking balakid sa mga tagasunod ni Kristo sa paglilingkod sa Diyos ay ang kanilang pakiramdam na hindi nila kaya. Nasasabi natin, wala akong kakayahang gawin ito. Kung ito ang naging dahilan mo kaya hindi ka naglilingkod, kailangan mong maranasan ang biyaya ng Diyos. Sa Episo, Kabanata 4, talata 7 at talata 11 hanggang 12. Sinabi ni Pablo, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang salitang kaloob. Sa talatang ito ang basihan sa pagtuturo tungkol sa mga espiritual na biyaya. Ito ang mga abilidad o kakayahang ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang epektibong makapaglingkod tayo sa Diyos sa Kanyang Iglesia. Bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya o kaloob upang makapaglingkod sa Diyos. Hanggat gusto nating maglingkod, magagawa niyang makakayanan natin. May isa pang paraan para gawin ito. Ang kanyang biyaya ay hindi lamang para sa ating kakayahan, kundi para sa ating katatagan.
Pangalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 1 hanggang talata 3. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus, at ang mga bagay na iyong naririnig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sinulat ni Pablo ang liham na ito kay Timoteo nang siya ay nakulong sa ikalawang pagkakataon sa Roma. Sa oras na ito, tumitindi ang pang-aapin sa mga tagasunod ni Kristo, kaya mas mapanganib ang manindigan para kay Kristo sa katunayan. Nang sinulat ito ni Pablo kay Timoteo, nakikita niyang mamamatay siya para sa magandang balita. Paano magiging malakas si Timoteo upang matiis ang lahat? Sa pamamagitan lamang ng biyaya na kay Kristo Jesus. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kailanman madali, pero sinisigurado niya na kung buong loob tayong aasa sa Kanya, laging sasapat ang Kanyang biyaya para sa atin. Gusto ko ang sinabi ng tula, He gave it more grace. Okay, Aris, pakituloy. Isa lang yun. Sabi niya dito, He giveth more grace when the burden grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. He added afflictions, he added his mercy. To multiplied trials, his multiplied peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. His love has no limit, His grace has no measure, His power no boundary, known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He gave it and give it again. Tuloy, kapag nahaharap ka sa mga hamon sa buhay, huwag susuko. Sa halip, umasa sa kanyang biyaya na itatawid ka. Pinapayagan niyang maranasan natin ang mga pagsubok na higit sa ating kaya upang maipakita niyang ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. Okay, Tanong? Magpapatuloy ka bang maglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga paghihirap? Mananatili ka bang mapagpasalamat sa Diyos dahil sa biyayang ibinigay niya? Okay, let's have our personal answer. Aris muna. Sabi niya, magpapatuloy ka bang maglingkod sa Diyos sa kabila ng... Unahin natin yung tanong na ano ba yung mga naranasan nating paghihirap sa paglilingkod sa Diyos? At handa ba tayong magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap na ito? Yan. Aris? Nahirapan ka ba maglingkod sa Diyos? Pinakamahirap na nangyari sa akin para dyan sa paglilingkod na yan. Dun sa, yung tutol, yung pamilya namin. Okay. So, yun. Yun yung para sa akin pinakamahirap kasalukuyan Okay. na sitwasyon na nangyari. Pero magpapatuloy ka ba? At magpapatuloy hanggang sa wakas. Mananatili ka bang mapagpasalamat sa Diyos dahil sa biyayang binigay niya sa iyo? Amen. Okay. Magiging mapagpasalamat dahil sa kanyang Delmar? Po. Nahirapan ka ba maglingkod sa Diyos? Nung
nung una po, Pastor, nung hindi ko pa talaga siya lubusang nakikilala, talagang parang hindi ko pa siya kayang tanggapin on that time. Hmm. Kayang tanggapin. Ngayon, hindi ko kaya Pero ngayon na, tanggapin. Kaya pala nakasombrero ka eh. Ayun pala idol mo eh. Si April Boy eh. Ihahagis niya mamaya yan. pero ngayon po na dahil nga sa kanyang biyaya na binibigyan niya po ko ng kaunawaan at karunungan na nagmumula sa kanya, ay ibibigay ko po yung buhay ko para magpatuloy sa paglilingkod sa kanya, kasi ang Panginoong Diyos, kahit anong pagsubok po na ibigay niya po sa isang tao, kung talaga yung buhay mo ay nasa kanya, yung sabi nga po ng sulat ni ni Pablo, eh yon, buong buhay ko siyang paglilingkuran kasi siya yung nagbigay rin sa akin ng buhay na ito, sa kanya yung buhay na ito, kaya ibabalik ko po yung karapat-dapat po para sa kanya. Yan. Okay. Brother Dick. Yun. Katulad nung kay Yun. Aris nga po, Pastor, Mhm. na mahirap maglingkod sa Panginoon kasi nga alam naman natin na yung pamilya ko, magkakaiba kami ng Okay. relihiyon. Oo. So, pero ganoon pa man, alam kong Panginoon ay gumagalaw sa buhay ko kasi inuunti-unti niya, although nasa process talaga. Hindi naman porket pinag-pray mo yan, agad-agad may sagot. Kailangan natin maghintay yan. May gagamitin ng Panginoon yan, gagamit ang Panginoon. Yes. Naniniwala ako. Kung hindi man ako, ibang tao ang gagamitin niya para maipakilala ang sarili niya sa pamilya ko. Pero magpapatuloy pa rin ako. Kahit hindi man ako ang gagamitin niya, at least, di ba, nakakilala na ako una at maipapakilala ko pa ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Then, Okay. siyempre, magpapasalamat ako sa ating Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap ko sa Kanya. Dito sa pangatlong pagpupuri ng isang leader, ang ating pagpupuri bilang leader ay ayon sa kasapatan. Ano yun? Paano ba maglilingkod? Paano ba maaaring makapaglingkod ang isang Kristiyano sa Diyos o isang leader sa Diyos? Number one, kailangan makita mo, kaya tayo nakapaglingkod. Una, dahil saan? Sa kaligtasan. Kasi kung hindi kaligtas, paano ako maglilingkod sa Diyos? Tama? Pangalawa, kailangan Walang makita, assurance ba? yes, una, yung biyaya ng salvation. Then, yung the grace of ministry. Ang ministry natin ay biyaya ng Diyos. Kasi hindi rin tayo karapat-dapat doon. Pangatlo, dapat natin makita na yung biyaya ng kasapatan. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay nakabatay sa biyaya ng Diyos sa atin. Sabi ni Pablo sa talatang 10 sa second part, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ang nasa akin. Sabi niya, no? Buuin ko yung verse 10. Ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi wawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y maglilingkod o naglilingkod ng higit kaysa sa lahat. No? Merong personal effort si Pablo. Gagawin niyang lahat ayon sa kanyang sarili. Para bang sa una, ang makikita natin, ito'y personal effort niya lang. Pero hindi, kasi kung tatapusin natin yung talata, sinabi niya rin, bagamat hindi ako, no, hindi ko sariling lakas, hindi ko sariling desire yun, kundi ang biyaya ng Diyos ang nasa akin na nag-i-encourage sa akin, nagbibigay ng desire na maglingkod sa Diyos, nagbibigay ng katatagan sa gitna ng paghihirap. Kaya nga, yung ikaw ay magkaroon ng desire na maglingkod sa Diyos, ay hindi talaga ito galing sa atin. Unang-una, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, yung ating kakayahan para makapaglingkod sa Diyos ay galing sa Diyos. Sabi ni Pablo Sa Kanya. sa Efeso, ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Kaya naman, sa church, hindi po pwedeng sabihin ng isang Kristiyanong
hindi niya kayang mag-serve o hindi niya kayang maglingkod. Ang bawat isa ay may kahalagahan ayon sa biyaya ng kaloob na ibinigay sa kanya ng Diyos. Walang part o walang miyembro ng Iglesia ng Diyos, walang taong hindi naligtas na hindi binigyan ng kaloob ng Diyos kasi doon nakabatay kung paano siya maglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan natin makita na para tayo makapaglingkod, simula sa kaligtasan, sa pagkatawag sa paglingkod, at maging sa oras ng paglilingkod, ang Diyos ang kumikilos sa atin ayon sa biyayang na kay Kristo. No? Sa 2 Timothy, sabi niya, chapter 2, verse 1-3, no? Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo. Yeah, we cannot really move, we cannot really, the center of our life as a Christian, as a leader, is the grace of God, which is Jesus Christ, our salvation, our calling, and our talent to serve the Lord. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Kaya in the end, ang ating pagpupuri sa Diyos ay ito, purihin ang Diyos sapagkat ako'y naligtas dahil kay Kristo. Pupurihin ko ang Diyos dahil sa tinawag niya ako na makapaglingkod sa Kanya kahit hindi ako karapat-dapat. At pangatlo, pupurihin ko ang Diyos dahil sa biyaya, sa kaloob na ipinagkaloob niya sa akin na kay Kristo. Kaya ang ministeryo natin, ang foundation natin ay ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Walang paghihirap, walang karamdaman na maaring pumigil sa isang taong pinapangunahan at kinikilala ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga taong hindi nagkakaroon ng desire o nilalabanan ng desire na ibinibigay sa kanila ng Diyos, hindi nila kinikilala ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at pagliligtas ni Kristo. Kaya bilang leader ng Iglesia, kailangan nating laging kilalanin, magpasalamat at patuloy na maglingkod sa anumang kondisyon ng ating buhay. Sabi rito sa pagwawakas ng sabi, nawa ang kanyang masaganang biyaya ay magpapalakas sa atin upang maglingkuran siya sa abot ng ating kagalingan habang tayo ay nabubuhay. We are always dependent on God. Huwag nating kaligtaan yun. We are always dependent upon the grace of God to the Lord, our Lord Jesus Christ. Okay. Any question? Pwede natin pag-usapan about this lesson. Question? Delmar, ay tanong ka? Yun po, Pastor. Hindi naman po para sa akin ba? Ano Para yan? sa ibang yung para sa mga ibang Christian na nakakilala sa Panginoon. Na bakit kaya nila hindi nila yung kumbaga kahit alam na nila yung katotohanan, hindi pa rin nila kayang ibigay ng buo yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Sino sasagot? Aris. Aris, ikaw muna sumagot. Parang naka-mention yung pangalan mo. Sabi niya, Pastor. Sa'yo nakatingin eh. Sa'yo nakatingin eh. Hindi mo nakatingin sa akin eh. Anong sagot mo ron? Anong possible reason daw? Possible reason? Para sa akin, ano? Sa tingin mo? Ay mo tingnan. Hindi niya lubos na kilala. Hindi niya lubos na kilala yung Panginoon. Okay. Para sa akin. Hindi lubos na kilala. Ano ibig sabihin hindi lubos? Kalahati lang. Ano po? Pag hindi, ano ibig sabihin ng hindi lubos? Kalahati. Kasi, ano siya, parang alam niya lang yung Diyos na sinabi. Na may Diyos. Alam niya lang. Oo, Ano pero ibig sabihin ng alam niya lang? Hindi siya hindi ba siya ano to? Yung
Di ko alam yung tangang eh. Pero yun kasi yung nasa Mm. parang, Nasa dulo na, nasa pero dulo ng dila mo. maaaring ligtas kasi sila, pero hindi lang nila ganun kakilala yung Panginoon. Okay, sige. Si Dick, ano sagot mo sa tanong ni Delma? Siguro, Pastor, yung self-centered, yung taong mga ganun. Okay. Kasi yung alam nila na based on their intelligence, parang yung hindi na sila hindi sila nagde-depend sa ating Panginoon. Kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Mas Okay. pa rin sila sa kakayahan nila. Okay. Tama yun, no? Anong sagot mo doon, Delmar? May sagot ka ba? Wala, Wala. tinanong lang. Hindi kasi pastor, di ba, ano po, yung ibang Christian, talaga nga, alam po nila yung katotohanan. Pero yung nga, yung mga sagot nila na yung sagot ni Brother Dick, ni Brother Aris, tama naman po na hindi ganun kalalim or dumidepende sa kanilang sarili. Pero pag sila yung parang ni-review, parang sila, wag natin silang i-condemn. Yung parang ganun ba yung magiging reaction nila na no condemnation? Di ba napakano naman yon? Hindi mo naman sila kinokondem. Meron lang tayong question. Hindi naman sila, pag sinabi condemn, hinuhusgahan natin. No, reality, ang katotohanan, totoo yung sinasabi mo. May mga Kristiyano, alam nilang merong Diyos, at para ba, yan, makasama natin minsan sa church, pero hirap pa rin maglingkod o magsuko ng buhay. Ang laging pundasyon ng tanong na yan ay yung ano ba yung lalim ng kanilang pagkaunawa sa pagkakilala nila kay Kristo. Ano ba ang lalim ng pagkaunawa nila sa pag-ibig ng Diyos, sa sakripisyo at sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus para sa kanila. Kapag hindi pa si Kristo ang naghahari sa buhay ng isang tao, ganun ang talagang magiging kalalabasan. Hindi pa sila handang maglingkod, hindi pa sila handang magsuko ng buhay nila sa Panginoon. Ang magagawa lang talaga natin diyan, una, huwag tayong magpaapekto sa kanilang kalagayan. Halip, maging inspirasyon ng buhay natin, yung paglilingkod natin, upang maging hamon tayo sa kanilang mga buhay, upang maging pagpapala tayo sa kanila. Kasi hindi rin magiging healthy para sa atin kung tayo ay naapektuhan ng kanilang hindi tamang Pamumuhay. konsepto sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang pinakamainam, pagbutihin natin, palalimin natin yung ating sariling relasyon sa Diyos at ipagkatiwala natin ang Diyos, sila sa kamay ng Diyos upang ipag-pray din natin sarili natin na huwag tayong maging katulad nila. Kasi maraming mga pagkakataon, minsan napupunan natin ng iba, pero hindi natin, minsan darating sa buhay natin, pwedeng maging ganun din tayo. That's the reality of life. Kaya dapat lagi tayong kumikilos ayon sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Okay. Okay po. Si Aris, anong tanong mo, Aris? May tanong ka? Ano tanong mo? Meron. Ano tanong mo? Yung di ba, una po yung biyaya sa kaligtasan. Para to sa mga leader, di po ba? Hindi. Ang biyaya ng kaligtasan para sa lahat. Pero as a leader, malalim na yung pagpapahalaga mo sa biyaya ng kaligtasan. Ito yung number one motivation mo eh. Bakit ka maglilingkod? Because you understand the grace of salvation. Salvation. Alam mo yung halaga nun. Paano po yung yung mga taong, example, mga tao na tinayo nila, pero hindi sila sigurado sa kaligtasan nila? Sinong itadayo nila? Sinong involved Example yan? lang, meron isang church na nag-appoint ng ganito na hindi din siya sigurado sa kaligtasan na yun. Pananagutan ng iglesia, number one yung ituro ang katiyakan ng kaligtasan ng isang tao. Kaya nga,
ang isang taong hindi naunawaan na hindi na-appreciate yung biyaya ng kaligtasan o kaya hindi pa naunawaan yung kaligtasan niya, magiging mahina ang kanyang paglilingkod, mahina ang pundasyon ng paglilingkod niya, hindi magiging matibay yung kanyang paglilingkod, yung mga sacrifices, maaaring hindi niya magawa kasi hindi niya naintindihan yung sakripisyo ng biyaya ng Diyos. Hindi niya ma-appreciate yung ang magiging possible na ano niya, na epekto, yan, self-centeredness. Sinabi ni Brother Lee. Pangalawa, naka-assist sa kanyang sarili. Hindi mo may acknowledge ang biyaya ng ministry, ang biyaya ng gift, kung ang biyaya ng kaligtasan hindi mo pa nauunawaan ng lubos. So basic yun. Grace of salvation, grace of ministry, and the grace of the gift enabled to serve. Kaya nga, bahagdan siya eh. Salvation, ministry, and your gifts. Lahat yan guguho kung yung salvation mo ay hindi malinaw pa. Pananagutan una ng iglesia, pananagutan ng mga taong nagtatalaga ng leader. Kasi sila yung merong pagkaunawa. Yung in-appoint mong leader, kung wala pang malalim na pagkaunawa, pinili mo siya. Kasi kung malalim ang kanyang pagkaunawa, hindi siya tatanggi siya, hindi niya tatanggapin. Pero dahil mababaw ang kanyang pagkaunawa, yung kanyang understanding about the grace of God or even his own salvation, paano siya tatanggi? Ang may accountability ngayon doon, yung nagtalagang tao. Mali ang kanilang motivation at layunin. Okay. Delmar, sagutin mo si ano? Yari, ikaw naman sa pugot. Gumanti ka. Sagot na natin ito. Tanong, si Brother Dick. Inunahan Tanong. niyo daw siya. Nagkamali ako. Dapat pala si Delmar pinasagot ko. Brother Dick, meron kang tanong about this topic? Ha? Nasagot nyo na po lahat kaya nakinig na lang ako. Ako magtatanong sa'yo. Brother Dick, question about the topic. Maganda yung mga tanong niya. Any question related sa topic na ito? Meron akong nakokonsepto pero hindi para sa akin para sa ibang tao Sige lang, pag-usapan natin for the sake of discussion. Basta related sa topic. Usapan natin yung ibang tao. Yung nga sa Quad Pastor, yung sa biyaya ng paglilingkod, lalong-lalo na 'di ba sa mga may identity crisis, 'di ba? Ang anong kwan nito sa kanila, parang epekto. Anong ibig mo sabihin sa identity crisis? Ano ibig sabihin nun? Yung hindi pa sila sure kung yung katauhan ba nila is Christ or yung self pa rin nila, yung old self pa rin nila. Although tumanggap na sila, tapos ngayon yun, katulad, ayokong sabihin pero kaya napakahalaga ng ano pero yun nga, Pastor, napakahalaga na maintindihan mo yung biyaya ng kaligtasan. Kasi ang biyaya ng kaligtasan, ang idudulot nito sa atin ay makikita natin yung ating panibagong pagkatao. Panibagong pagkatao, bagong identity. What is your identity? Your identity, who are you now in Christ? Sino ako kay Kristo? Ako ay isa ng bagong nilalang. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay kaibigan ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Kapag naintindihan mo yung identity mo kay Kristo, hindi ka na malilito. Kaya importante yung pagtuturo, pagdidisipulo, para makatulong tayo sa mga taong naguguluhan. Kasi ang identity crisis, for example, Kristiyano na siya, pero bumabalik pa rin sa dating buhay. Identity crisis yun Hindi niya alam kung anak ba talaga siya ng Diyos o hindi. Gawa ng kanyang pamumuhay. Kapag meron kang identity crisis,
namumuhay ka, meron kang dalawang, pag sinabi kasing identity crisis, parang yung may dual identity. Ano yung dual identity? Dalawang pagkatao. Pag meron kang dalawang pagkatao, dalawa ang ugali mo. Dalawang klase rin ng pamumuhay mo. So, yun ang magiging problema. Ang isang Kristiyano, hindi pwedeng hindi niya makilala yung kanyang sarili. Kailangan kilala niya yung sarili niya. Na kay Kristo ba siya o wala siya kay Kristo? Hindi pwedeng namumuhay ka sa labas ng iglesia bilang wala kay Kristo at pag nasa iglesia, kasama mo mga kapatid sa Panginoon, ikaw ay ang identity mo na kay Kristo. Hindi. Whenever you go to the church or outside the church, Outside. with the church or without the fellow believers, you have your identity remains as long as you truly understand the grace of salvation. In Christ, I am saved, I am forgiven, I am a child of God, I am accepted by God, I am a new creation in Yes. Christ Jesus. So yun ang dapat Amen. nating maintindihan. Pagka mga ganon, obligasyon natin na ituro sa mga bago kapag, kaya isang, ano yan, isang gift ng leader yan, discern. Yung discernment natin na ano ba, kilala na ba talaga niya yung sarili niya bilang isang Kristiyano? Yun ay isang posibleng sagot sa tanong ni Delmar kanina. Posibleng hindi pa talaga nila kilala yung kanilang katauhan, yung kanilang bagong nilalang, pagiging bagong nilalang. Kaya hindi nila maipamuhay ito. Sa isip lang pero wala talaga sa puso. So, yun ang magiging problema. Ang obligasyon natin lagi ay to help them. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-aaral, pagtuturo, para sa ganun makatulong sa kanila. At kung hindi naman, ay prayer ang ating katugunan sa kanilang kalagayang spiritual. Okay. Oo. Ano pa ang pwede nating pag-usapan? Malinaw itong lesson natin. Ang pagpupuri ng Malinaw isang po. leader ay una, ang biyaya ng Biyayang kaligtasan. kaligtasan. Ang pangalawang pagpupuri ng isang leader ay biyaya ng Biyaya ng paglilingkod. paglilingkod. At ang pangatlo, ang biyaya At ng biyaya ng kasapatan. tapat ang biyaya ng Diyos para makapaglingkod ka sa Diyos. Minsan yun ang nagiging problema, di ba? Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Para sinabihan mo na rin ang Diyos na walang ibinigay sa yung biyaya ang Diyos para makapaglingkod ka. Ang tinitingnan mo, yung sarili mong kakayahan, hindi yung ibinigay na kakayahan sa iyo ng Diyos. Ng Diyos. Oo. Okay. Maliwanag yan, Delmar? Opo. Any question pa bago tayo dumako sa ating prayer? Magbabago na po ako. Naunawaan ko na po yung about sa Tan. Kasi kung dito po, kung tawagin ako ng Lord na maging leader po sa amin, so hindi ko po magagawa. Kasi Ba't sa inyo? widen po ako. Dito baka tinatawag ka na. Di pa po siguro. Tinatawag ka na nga. Inuuna na nga sa taas eh. Okay, salamat sa Panginoon sa gabi na ito at natapos natin yung pang-anim na lesson natin. Any prayer requests? Special prayer items natin. Pray natin yung ating gawain bukas. Pag-pray natin yung mga kasama natin. Pray natin patuloy Pilipinas sa lockdown. At nawa matapos na rin ang krisis ng coronavirus sa South Korea. Okay. Any more? Nothing. Kung wala tayo dumako sa pananalangin sa oras na ito. Let us come to God and let us pray. Siguro ay hilingan ko si Brother Dick, si Brother Aris mag-pray sa atin ngayon. Let us pray, and then I will close in prayer. Okay. Tayo manalangin mga kapatid. Muli Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa pagkakataong ito Lord God. Na kami yung binigkis puli ng iyong banal na pangalan Lord God. Alam mo Ama kung ano ang aming minimithi sa mga oras na ito.
na iyon ang kasapatan sa aming buhay ay ikaw lamang. Lord, salamat sa pagkakataon na binigyan mo kami ng oras para pag-aralan muli ang iyong mga salita kung papaano kami mapagtitibay nito, Lord God. At maisabuhay namin ito, lalo na, Lord God, sa aming mga pamilya, maituro namin ito, Lord God. Kung ano yung kaligtasan na natanggap namin mula sa iyo, Lord God. Salamat, Ama, sa ginamit mong tao na maipahayag ang iyong mga salita sa amin, Lord God. Ang aming pastor, na si Pastor Arnel, Lord God. Dalangin namin, Ama, ang kasapatan, ang biyaya, ang kagalingan, Lord God, sa kanyang buhay. Lord, dalangin namin ang kanyang kaligtasan, ang protection mo, Lord God, lalong-lalo na sa araw ng bukas, Lord God, na bibiyahe na naman siya, Lord God, patungo dito sa bayan ng Pajo para maipahayag sa amin ang iyong mga salita, Lord God. Salamat, Ama, sa kanyang buhay na iyong ginagamit, Lord God. Dalangin din namin, Ama, ang mga kapatiran na hindi namin nakasama sa gabing ito. Alam na namin, Lord God, na kung ano man ang kanilang dinaramdam, Lord God, ngayong gabing ito, dinadalangin namin, Lord God, na ikaw ang sasapat sa kanilang buhay. Ikaw ang magpupuno sa lahat ng kanilang kakulangan, Lord God. Dalangin namin ito, Lord God, na may papuri at pasasalamat sa aming Diyos na si Kristo. Amen. Muli, Ama namin, kami po ay lumalapit sa iyo. Lubos kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya na aming nararanasan sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Especially sa biyaya mo sa aming kaligtasan, Panginoon, na patuloy namin ipagpapasalamat sa iyo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Dahil itong biyaya, itong kaligtasan ito, Panginoon, isang napakagandang pagpapala sa aming Panginoon na aming naranasan sa aming mga buhay. Lord, salamat din po sa iyong biyaya na pinagkaloob sa aming Panginoon upang kami ay makapaglingkod ng tapat sa iyo, Panginoon, na even though na hindi namin kaya, Panginoon, but yung biyaya mo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lakas upang maglingkod, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, alam namin na ang biyaya ay sapat para sa amin, Panginoon. At dito nagkulang pa, Panginoon, at lubos namin itong mararanasan, Panginoon. Ngayon at sa mga susunod pang araw, mga bukas na darating, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil kayo po ay mabuti sa aming mga buhay, Lord. At linalapit po namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila, Panginoon, especially yung Brother Alfred, Panginoon, na alam mo kung ano yung dinaranas niya. Lord, alam mo na ano yung sitwasyon niya, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, alam namin na babaguhin mo siya, ililid mo siya sa iyong kagustuhan, sa iyong path, Panginoon, nararapat para sa kanya. At ganun din po kay Brother Agil, Panginoon, na sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang desisyon, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, na maging firm, Panginoon, ang kanyang desisyon na maglingkod sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon. At ganoon din po sa aming kapatid na si Bro Marte, Panginoon, na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang physical na pangangatawan, Panginoon, at maging lubos-lubos ang pagkakakilala niya sa iyo, Panginoon. Ganoon din po sa bawat isa sa amin, Panginoon, Brother Delmar, kay Kuya Dick, at sa aming pastor, na si Pastor Nel, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo upang magamit sa aming grupo ito, Panginoon, na iyong iglesia. Lord, salamat po at lubos ka namin pinapasalamatan, dinadakila. In Jesus' mighty name. Dakilang Diyos, sa aming Ama, purihin po kayo sa iyong tapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay ikaw ang Diyos na napakabuti at sa lahat ng oras ay mabuti ka. Muli kaming lumalapit, dakilang Diyos, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya aming tinanggap sa iyo. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos, kayo ang patuloy na manguna, dakilang Diyos, sa aming buhay. Dalangin po namin ang aming gawain namin sa araw ng bukas. Let your words speak to us. Let your Holy Spirit, O God, help us to enter into your presence as we come into worship, as we sing our songs, as we give our gifts, and as we listen to your word.
Lain po namin ang lahat ng gawain bukas ng mga iyong katawan, ng iyong iglesia, ay pagpalain mo lahat ng online services tomorrow, dakilang Diyos, that your word transcend to the heart of those people that will listen. At patuloy ka maitaas dakilang Diyos sa bawat gawain na ito, maging ang aming PIC sa Japan, aming panalangin, pagpalain niyo po. Also, our family in the Philippines, your protection is our prayer. Your blessing is our prayer. Yes. Maging Sister Sheila, Panginoon, na hindi po namin nakasama, pagpalain mo po siya, ingatan, maging Sister Ophelia, dalangin po namin, Panginoon, kayo patuloy mag-bless sa kanya. At higit sa lahat, dakilang Diyos, yung Pilipino na na-infect ng coronavirus, we would like to pray for him, dakilang Diyos. Sa loob ninyo, dakilang Diyos, siya ay gumaling kaagad at huwag nang maikalit pa ang infection na ito sa ibang mga, especially sa mga Pilipino at sa ibang mga lahat. Maraming salamat sa gabi na ito. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng kapahingahan para sa aming mga katawan, sa aming kaisipan. At muli sa araw ng bukas, bigyan mo kami ng panibagong kalakasan upang dalhin ang aming pasalamat, ang aming pagpupuri sa panambahang iniaalay namin para sa iyo. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey,